Hi guys! Today is Saturday. After ng church namin, dumiretso na kami dito sa Costco para bumili ng 3 items paper towel, tissue, wipes, tsaka water. Yung 3 items. Pero marami siyang bibilhin. Maraming bibilhin. Yun lang nakalista, girl. Pero paglabas ay nabook na kabudol. Ano yan, Han? Pinarito. Ayun, daddy, oh. Large na kayang kunin mo, Han. Para lahat na ng size natin. As usual, maraming tao dito sa Costco. Maraming karatela nila. 100 din. Bili na tayong yusan. So dito, no, at usually laging nangyayari kapag bibili ako, nakalista, hindi nasusunod. May ibang padampot-dampot. Ay, Han, bili tayong banana dito, Han, tsaka melon. Gusto niya gusto ng melon dito, ba? Banana. Ha? Busy ang mga people. Ano po? Bisco beans. Tikman natin. Salamat po ng marami. Saging nila mami. Gutom na rin ako eh. Ha? Green pa? Doon na lang sa ano? Pasok ka dyan sa loob? Produce? Hindi ako bumibili dyan kasi sobrang dami. So, hindi dyan? Kabila. Tinapay. Gusto ni Ashton dito, daddy, brownies. Sobrang laki naman kasi. Brownies. Kuha pa yung chicken, mga kaibigan. Kasi, yung pupunta kami dito sa Costco. Dapat meron kaming chicken. April 29 na naman to, ha? Ano yan? Yung mga nandito, April 26. Oh. Kira ko, April 29. Kasi yung chicken dito, mga friend, no? $7.99. Mas mahal pa yung hindi luto. Ito luto na. $7.99 lang. Kaya kuha tayo dapat. Kasi masarap siya, malasa. Busy dito, Kaya, sulitin natin ang mga bagay-bagay. Sulit din ang bayad natin paglabas mamaya. Kuha tayo dito ng itlog. Kasi maganda yung mga itlog nila dito, mga malalaki. So ayan guys, no, tapos na tayo dito sa Costco. Nakikita nyo, napakaraming tao. Lagi naman dito maraming tao. So nakatipid tayo ng oras ngayon, ha. Diretso uwi, tapos isang lakad pa mamaya uli, no? Ayan, karga tayo. Karga tayo, mga friend. Naku, may nakakilala na kay daddy. Meron na nakakilala kay daddy. Han, sino yung nakakilala sa'yo, Han? Ano, Han, may nakakilala sa'yo? So, ayun guys, no, tapos na kami dito sa Costco. At ayun na nga, may isang bumati sa amin. Na sabi niya, parang kilala kita, sabi niya ganon. Ako, inisip ko baka taga church. Tapos naghihintay lang naman ako kung ano sasabihin niya pa, no?
Ikaw yung nagba-vlogger, sabi niya. Nahiya ko ng bahagya. Hello, ate. Ate Lailani, no? Shout out sa'yo. Nag-work siya sa Costco. Mataas ang position. Oo nga. Ano siya tinatawag siya sa kapag halimbawa merong trouble sa mga ano. Siyang tinatawagan. Ang tawag dun, honey? Override siya. Nag-override, ganun. Si ate Lailani. Siya nag-help sa mga till pagka merong mga i-override, oh. Diba? Shout out sa'yo, ate Lailani. Ay nga, pauwi na kami mga friend, no? Alauna na. At mamaya meron ulit kami pupuntahan. Mamamalengke pa rin kami kasi nga wala namang saluyot dyan. Wala namang mga okra, kaya pupunta kami doon sa Asian store sa Lucky. Doon kasi yung mga pagkain na gusto ko, mga friend, mga talbos. Kaya magla-lunch lang kami. Mas alis ulit kami. Ganun ang trabaho pag weekend eh. Ganun ang mga routine. Ay, nakakapagod natin. Chopo siya. Saan? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Itong chick na to. Ano ba to? May sunog ba dyan, oh? Kasi ina na nila, oh. Bakit may... Ay, laka, may sunog nga. Oh. Nasunog agad oh. Sa init, daddy. Ano dyan? May nagtapon ng ano? Oo, sigarilyo. Sigarilyo. Nagtapon dyan. Hindi yan basta-basta masusunog lang. Kaloko. Kaya gusto kong anuhin yung sinusundan kong suwagin kaninang umaga eh. Bakit? Pumitik siya ng sigarilyo dun sa kuwan eh. Mabuti na ano agad nila. Kaya nga eh. Ano yung responde nila mabilis. So harangan na nila yun. Titingnan nila agad dyan, daddy, kung ano namatay. Hindi naman agad. Ang bilis nila, no? Nako, ito na naman tayo sa ano, wildfire. Kasi sobrang init na naman ngayon, mga friend. Kasi mag-summer na naman. Itong mga walang disiplina rin na mga nagtatapon ng mga upos ng sigarilyo. Pitik na lang ng pitik. Sarap pitikin ang mga eklabo. Kasi guys, dito nga sa Alberta, oil kasi na to ay oil province. Oilers. So hindi mo alam kung anong nasa ilalim niya ng mga oil pala. Kaya ang hirap mahirap puksain ang mga fire. Yun yung nangyari sa Fort Machan, no? Na hindi talaga nila mapuksa kasi nga oil field siya. Bigla na lang kumalat. Mabuksan naman pero bigla lang kumalat. Bigla na lang sumulpot sa harapan natin na may police pala. Pero pag hindi agad yung daddy, sa sobrang init ngayon, ano? Yung agyo, ang delikado kasi doon na Tapos lumilipad, tapos magta-transfer yung apoy sa ibang. pero mabilis na lang, mabuti man nakapag-report agad, no? Ito ko naman, malamig pa yun, 15. So guys, no, on the way kami ngayon kasi sa downtown ng Edmonton para bumili ng aking mga saluyot, mga gulay-gulay. Asian store siya, doon mo lahat mabibili kung anong gusto mo. At pupunta tayo sa heart ng Edmonton, pinaka-core ng Edmonton, kung saan doon mo makikita lahat-lahat ng uri ng mga kaganapan. So pag ng downtown, kung nasa ng downtown, nandun lahat ang ano ng mga friend, no? Nandun lahat ang ingredients ng buong city. Kung gusto mong ma-challenge ang buhay mo, ay dito ka titira sa downtown. Kasi nandito lahat yung mga nightlife, mga pub, party. Dito lahat. Lahat ng mga challenging na gusto mo makita dito sa downtown. Ayoko mong mag-drive dito kasi
bigla na lang dyan merong mga meron na lang dyan biglang tatawid. Tapos pag nasagi mo yun mga friend, kasalanan mo pa. Yan. At kapag nasagi mo yun, malaking malaking fine. Pero sabi nila karamihan naman ng homeless ay harmless. Pero hindi rin yung totoo mga friend, no? Kasi yung pinsan ni June, sinapak. Nag-ano siya naghihintay siya sa bus station. Pero napansin daw niya, may 3 ng pulis doon na nagbabantay. Hindi lang niya alam kung sino yung binabantayan. Pero may isa dong homeless na lasing, palakad ng lakad. Hindi naman niya alam na yun pala yun. Lumapit sa kanya, bigla na lang siyang sinapok. Ang sakit daw dito sa batok niya. Sinapak siyang ganyan. Tapos sabi niya, nagulat siya na ganun. Tapos sinabihan niya yung pulis. Nakita naman siya ng pulis. Inawat naman yung ng pulis yung homeless. Tapos hindi naman din hinahawakan ng pulis yung homeless, no? Tinataboy lang niya. Gusto mo ba ng ambulance? Sabi niya ganyan. No, sabi niya ganyan. Bakit hindi mo hulihin yung homeless? Bakit hindi mo pusasan? Kitang-kita mo naman na sinapak ako. Sabi niya, hindi kasi namin pwedeng gawin. Parang ina-explain niya na hindi nila pwedeng gawin na pusasan siyang bigla-bigla. Ito, nakita na nila yung ebidensya sa mata nila na ginawa siyang gano'n, sinapak siya. Kasi parang may protection sila dito, may privilege kasi yung mga homeless na gano'n dito, mga friend Tapos, ang ino-offer lang sa kanya ng police, kung gusto niyang dalhin siya sa hospital, tatawag na ng ambulance. Parang gano'n lang. Tapos sabi niya, binigyan siya ng phone number. Sabi niya, just in case ngayon kasi hindi niya pa mararamdaman yung sakit ng katawan niya. Pagka daw halimbawa sumakit yung ulo niya or katawan niya nang magdamag, kailangan daw tumawag sa number na ganito o kaya tatawag sa ambulance. ganun lang mga friend. Tapos, ano yun? Din ako Tama naman yung natin. Tapos sabi pa ng pulis na isa, sabi niya, kapag kasi may nakikita kang lasing na homeless, umiwas ka na lang. Parang kasalanan niya pa na nasapak siya. Sabi ng pinsan ni John, sa sobrang pagod ko, hinayaan ko na lang din. Mabuti na nga lang hindi ako, hindi siya nahilo. Or Ayun mga friend, no? So dito ang mga homeless ay protected sila. Lalo na yung native nila. Hindi mo sila basta-basta pwedeng saktan. Kahit na nga pumasok sila sa bahay mo, tatawag ka pa ng pulis nilalabas. Ano pa yung daling kwento na gano'n? Makikita mo nang nilalabas yung TV mo. Hindi ka pa pwedeng hindi ka mo pa pwede silang saktan, parang gano'n. Pero tatawag mo lang na trespassing sila, gano'n. Ang mahirap lang kasi kapag nagipit talaga sila, talagang mananakit sila. Sila yung handa rin silang pumatay, parang ganun, kasi yun ang issue dito ngayon may mga ganun mga friend. Pero usually yung mga nandiyan sa downtown, basta wag mo lang silang papansinin, yung lalakad ka lang na ganyan, maghahay ka pa naman sila sa'yo, maghahay ka lang din, mas mag-ask sila sa inyo ng $1 job change. Kasi nagugutom daw sila. Mahirap mga friend, no? Ganun dito kasi sa Canada meron silang ganung law. Ayan, kunin natin ang magandang view, yung walang mukha ko. Kasi abala yung mukha ko dyan Ayan Ito yung famous na lagi ko nakikita sa news. Ayan yung tulay na ito. Ang tawag dito sa bridge na to ba? Nanonood ako kay Sir Limoyco. Nakita ko na rin sa kanya. Kaya natin siya. Padaanan din ng Sulyap. Ayun naman, yung parang cathedral na yun. Ano nga yan, Daddy? Legislative Building.
Hindi nyo napansin. Malikot yung kamay ko. Parang di ako maaano dito, masasanay sa ano na to, downtown na to. Parang nakakalito pa rin talaga. Sanay tayo sa bundok eh. Taga-bundok kasi kami mga friend. O kaya sa West End, medyo nakakahinga-hinga ako doon. Dito kasi parang ang tatas ng building talaga. Parang sa atin sa Makati, no? Ah, ito daddy, ano to? Fairmont Hotel. Ah, oh. Nasaan na ba yung ano? Pink building? Ayan, right. This corner. Oh, ito mga friend, oh. Ayan, yung pink na yan. Ayan, Canada Place. Yan ako kumuha ng aking citizenship mo, di ba? Ayan, oh. Nandyan na lahat mga friend. Passport. Tapos gusto mo rin mag-claim dyan ng mga ticket mo sa speeding. Katulad ng isa dyan noon, ng bago-bago pa lang kami dito mga friend. Hindi pa uso noon ng online, no? Hindi pa, wala pang online, ano noon, wala pang online na bayarin, online payment. So pumupunta pa kami dito pag meron siyang ticket sa violation. Diyan din, dyan sa diretso na yan mga friend, ang ganda rin dyan ng ano eh, overlooking. Yan. Ito, pagpasok natin naman dito sa kaliwa. Sige, wait lang. Ito naman mga friend, pupunta tayo sa, paglampas lang natin ng konti dyan, ay yun naman yung Chinatown. Sa atin ay Intramuros ba yan? O, Tondo. Sa mga namumula-mula doon, marami na mga sabit-sabit na mga pamumula na yan. Ayan na yung Chinatown. So ito yung Royal Alberta Museum. Ayan o. Ito guys, mga hindi pa nakakapunta dyan, no? Maganda yung loob niyan mga friend, mga kasaysayan ng Canada, kasaysayan ng Alberta, mga namumuno noon, tapos yung mga old na mga sinauna nilang mga gayak ng mga ganun, basta mga museum siya, mga kasaysayan ba. Nakakatawa rin pumunta sa mga museum. Isa yan sa mga pinakagusto kong mga pinupuntahan eh, mga makasaysayan ng isang bansa. Daddy, mamaya dadaan tayo dun sa Rogers, no? Dito ang daan natin. Sige. Ha? Dyan. Oo, sige, sige. Ito guys, paglampas lang natin ng tulay. Ayan, ito na ang aming Chinatown. Kikita nyo yan? Chinatown. Divisoria ba? Parang Divisoria natin. Ito ang gusto kong pasukin. Ito diba mga mall ito daddy? Mall yan nga yun. Yan ang gusto ko. So ayan o, ito ang Chinatown namin. So dito kami bumibili ng aming mga puto. Dito may bilihan ng puto dito eh, mga Hong Kong bakery. Hong Kong, ito itong Hong Kong bakery na to. Yan guys, ito na yung mga ano guys, mga friend namin to. Yan yung mga nakatambay dyan. Yan yung mga friend ko, mga friend yan.
Mabait naman yan sila, mga katambay dyan. Kaya lang, huwag mo lang silang titingnan sa eye to eye. Kaya, pero ano yan sila eh. Medyo sensitive nga sila sa mga camera, mga friend, no? Kaya, hindi ako nagbi-video masyado pag nasa public kasi nahihiya rin ako. At saka, baga, ayaw nila, sensitive sila sa mga ganyan. Tapos, ayun nga, may police na doon. Ay, laki nakapkapan na siya doon dati. Security. Ay, silang security ba yun? Meron doon, mga friend ko, nakita nyo kanina, meron silang kinakapkapan doon. Ayan, dito na kami mga friends sa Lucky Superstore. Ayan o, Lucky Supermarket. Dito sa downtown. Kasi mamaya na lang mga friend doon. Stepping naman kasi ito. Bye-bye. Kita mo dyan yung mga Ayan guys, mga daw, yung visible ang mga police dito lagi. Chinatown Transformation Collaborative Society. Saan? Ayan o, sabi niya. Ano Ayan. yun? Anong ibig sabihin nun? Nakikipag-collab sila sa mga ano, vlogger. Chinatown. So, uwi na tayo kasi nakapumalengke na ako ng aming mga saluyot, sitaw, kamatis, malunggay. Oh, may nabili ako malunggay ngayon mga friend. Favorite. Kaya yung mga tao, mga friend, basta na lang yan sila tatawid. Wala naman tawiran yata dyan. Ayun, no. Oh, sabi niya, no pedestrian crossing. Pero doon sila mag-cross. Kaya alalahanin ang mga pribilehiyo nila ay hindi natin pwedeng gayahin. Ikot tayo sa kabilang bahagi ng Edmonton dito. Ayan sports center nila dito ang hockey. Parang sa atin Araneta bahan. Diyan guys, ayun yun. Yung parang ganyan, Coliseum. Yan na ba yun, Han? Rogers. Rogers Yung mga Place. high-rise, Hotel ayun, yan. may hotel ba yan? Bakit may nakalagay doon na Edmonton? Ice District. Yan ang Ice District. Hindi kami kabisado dito kaya hindi kami nag-aalam-alaman lang kami. Basta papakita ko sa inyo yung aming nakikita. Ayun guys, ito Rogers Place. Dito ang mga labanan ng mga umatikabong mga Oilers. Ay, trivia mga friend, no? Dito sa Canada, wag kang magsasalita ng against sa mga hockey nila kasi makikipag-away daw talaga sila sa inyo. Pag sinabi mo, ang hockey, ganyan. Kumbaga para sa atin din, ganun din naman, di ba? Pagdating sa basketball, kung ano yung mga favorite mo na mga team, ganun din sila dito mga friend. Lalo na ba sa public area ka, tapos medyo may nasabi ka about hockey, talagang makikipaglaban sila sa inyo mga friend, no? Kasi nga love na love nila dito ang may laro hockey. Ano ang laro ngayon? May laro WNBA Canada game, Sparks, LA Sparks versus Seattle Storm. May laro nila ngayong araw na to. Mamayang alas 10 yata ng gabi. So ayan Kaya naglalagay na sila ng cones So magiging busy pala ngayon. Pero kapag weekend, daddy, talaga namang laging mayroong dito. May event. So, ang mahal pa ng parking dito, honey. Diyan tayo nag-park dati, daddy. Kasi nung pumunta kami sa Royal Museum, ang mahal ng parking. WNBA pala ngayon. And then, May 5 pa nakalagay. May 5, 5 p.m. Pero magkaro ngayon? Ina-advertisement lang nila. Ayan Rogers Place. Pero hindi pa tayo nakapunta dito, Han. Kawawa naman tayo. Buti pa yung pinsan mo. Ha? Buti mas ba doon sa Kusanol, buti pa yung pinsan namin na
mapalad mo nakakabili ng ticket. Hindi, sponsored lang daw yun. Binigay lang mo naman din daw sa kanila. Pero kasi hindi kami masyado sa mga crowd talaga. Alam mo yung tao na introvert. Isa kami doon sa mga parang ganun. Hindi masyado sa mga crowd. Introvert yun. Yung tawag sa ganun. Yung mas mainam pa sa atin yung manonood na lang tayo ng Netflix sa bahay. Pero yung sa crowd, hindi masyado. Feeling ko lang. Ito yung ito mga friend. MacEwan University. So, ito yung dito yung university na nasa downtown. Marami naman mga colleges dito. Hindi ko lang alam kung anong mga college. Pero ito yung isa sa mga malaking university dito sa downtown. MacEwan University. Kasi ganun yung bigkas ng pinsan ni Jun eh. Sabi ko, ayaw sa MacEwan. Tapos kinorek niya ako. Sabi ni Hannah, shout out kay Hannah Durrani. Ate, MacEwan. O ngayon ginagaya ko siya, pero parang hindi pa rin bagay sa akin nung pa siya lang. MacEwan. So, ang daming construction dito mga friend, no? Pag nandito ka sa downtown, hindi na natatapos-tapos ang mga pag-aayos ng daan. Ito guys, ang maganda sa Canada, no? Talagang binibigyan nila ng yung mga tao na magkaroon ng park, yung masite yung magaganda talagang area tulad dito mag-walking ka lang dyan kung taga dito ka nga naman sa mga bahay na to. Kung gusto mo mag sightseeing dyan, mag-read ka ng book pag ganit nung magaganda na yung panahon. Yung park dyan, mami. Ang sarap lang yung mag-unwind ba. Kasi kapag ganitong summer na talagang pinapahalagahan nila yung yung mga outdoor activities. May biking, may park. Ay, ang ganda. Ayan ito overlooking dyan sa baba mga friend mo. Dito hindi masyadong mapapansin masyadong ma-appreciate kapag nandito ka sa papanood mo lang, no? Hindi mo siya masyadong ma-appreciate. Pero pag nandito ka, kung ako ang nakakakita, parang hindi ka magsasawa talaga. Kasi napakalaki ng area pa na ito, area na to, wala siyang mga building. Naman siya, puro park naman. Pero sa ganitong mga park, expect mo na may trail, may mga bike lane, pero wala dito. Nandun siguro sa kabila. Nandun. Naman sila mag-warning na itong area na to ay park area. Kailangan lang ay ang takbo mo ay ganitong limit kasi may mga bata nga naman, ganyan. Pero ito yung magandang area dito mga friend kapag summer na tapos or fall. Green na green kasi dito mga friend kapag summer. Tapos pag nag-fall naman, orange na orange din siya, red, yellow, ganon. Ayun ang tari naman yung bahay na yan bigla na lang sumusupot si kuya. Katakot yung style niya. Naku, ito na yung mga rider. Riding in tandem. Yung mga friend, naglalabasan ng mga big bikes nila.
pogi na yung mga bike nila. Ayan na. Lalabas na nila yung mga ano nila, mga Lambo, mga Mustang. Diyan sa may university. Ano? Ferrari yung Ferrari? yung Estudyante? ewan ko ba? Maali ko din mga friend no, kapag ganitong summer iba-ibang tsura ng sasakyan. Mayroong parang karitela, mayroong old na old, mayroon namang talagang parang Batman ng itsura. Lalabas na nila yung mga nakagarage nilang mga sasakyan. Nakakatuwa din. Tapos magkakaroon na rin ng mga car show pag ganitong summer. Check mo lang sa online, may mga free car shows. Meron din mga yung iba rin meron din mga nag-sponsor pero may bayad. Pero yung pinupuntahan namin yung mga free car show. Sa mga car show na yun, bibili ka lang ng mga ice cream, okay na. So yun guys, thank you so much sa pagsama sa aming biyahe today sa aming pamamalengke. Bye Han! Thank you so much for watching. Please subscribe, like, and comment. Bye-bye!